diretso ko kay Aaron. And it was a question. It was a, kung sinagot nga ni Aaron, nasagot naman ni Aaron, boss eh. Ang sabi ni Aaron is, bawat isa may may ganun. Sabi ko, okay. Mabilis lang naman na masabi na merong, ako after that, tanungin nyo, tingnan nyo yung screen grab, hindi na ako nagtanong kung, kailan ang galit nila, kailan. Nung sinabing meron task na gagawin ng motor sa HP. Okay, ganito lang ka, para hindi kayo mag-isip, gusto nyo, yung mga nag-iisip ng hindi maganda yan, pati kayo utusan ko eh. Atty. Emil, pumunta ka ng Thailand bukas, may papasikaso ko sa'yo. Promise, pagdating mo doon, may pupuntahan ka. Sigurado. Tapos sasabihin ng iba, pati si Emil tumakas na. Palyag ka? Siyempre hindi eh. Diba? Kumbaga sa akin kasi, napakamaling impression para sa inyo, na kapag ganyan ang... Eto si Hector, diba? Di umanong si Kim. Etong si Hector, meron silang eto nagte-trending na ito, kinukuha ko ito sa TikTok. Okay, nagte-trending na ho itong video na ito kung saan, okay? Kung saan etong mga kanyang mga leaders sa kanilang organisasyon ay nag-Zoom meeting. At etong Zoom meeting na ito ay may nag-video. Okay? At dito, tila pinapagalitan ni Hector yung mga tauhan niya na sinasabi niya bakit hindi nyo napigilan yung pagsisiwalat nitong itong mga kumaso sa kanila o yung nagsumbong sa Rapi Tulfo in action. Okay? So mukhang may pinapagalitan niya ito at pinagsasabihan niya. Ito So pakinggan pa natin. Nawa ng tao. Parang pinagbawalan niyo yung tao na kayo pwede niyo gawin kung ano gusto niyo. Tapos yung tao na nasa ibabaw ninyo, hindi. Okay. Tony, hindi ako nakikipag-away. Okay na yun. At least na-justify mo sa sarili mo. Alam ko kung gaano ka sumusuporta dito hanggang ngayon, na-appreciate ko yan. Ang sa akin lang, gusto kong putulin to, nagkasalita ako, hindi lang para sa'yo, kundi para sa lahat. Okay? Nagiging good example ka lang kasi gusto ko mag-name drop. Actually, even si Nina, bakit kailangan ko yung name drop dito? Para mapigilan nyo yan. Dahil sa susunod yan, tuloy-tuloy na yan. Even ikaw, Mikey. Kausap niya si Mikey. Yung jowa ni... Ito ata yung jowa ni ni Yexel. Di ba yung mga ganitong klaseng issues na ganito, ganyan. Iwasan nyo yan. Iwasan nyo yan kasi hindi kayo nakakatulong. Kung gusto nyo, dapat ganito, hindi nyo ba na-appreciate? Yung mga tinitiran nyo ng mga head AMs, ayun yung mga tumutulong sa ating lahat. So yung mga tinitira daw ng mga heads, which is yung siguro yung mga pinapangalanan dun sa RTIA na mga heads tulad nila Yexel. Yung ibang mga kapitalista ninyo or mga sub-AMs ninyo sa ilalim, sila yung nagpapacify. Dapat hindi nyo sisihin. Actually, ako yung memo na yan, may karugtong pa yan. Ako gusto ko sabihin dyan na walang liabilities kahit sino kahente rito. Ngayon, kung ganyan ang gagawin ninyo, ako kasi kaya ako umattend sa meeting na to para sabihin sa inyo to. Kung ganyan ang gagawin ninyo, isasama ko talaga kayo dyan. Pero kung ang gagawin nyo, susuporta kayo dito, na ganito, itayuan natin kung ano implementation, tayuan natin kung ano yung gagawin nating way of settlement. Kung gano'n ang gagawin natin, guys, magtutulungan tayo lahat. Guys, maniwala kayo, wala mapapahamak rito. So yun, sinasabi niya, I don't know kung ano yung way of settlement na sinasabi niya dito. Na sinesettlement daw, siguro kakausapin na lang yung mga nag-iingay. Baka yun mga babayaran, hindi natin alam. Pero tandaan natin, hindi lang naman iilan lang yan. Marami po silang nadenggoy dyan, di umano. Marami nagre-report na nadenggoy na hindi na bumalik yung pera nila. Dito parang gusto lang ata nilang isettle yung mga nagreklamo. Kuya Danny, sa'yo yung concern mo, simple lang, ngayon sabihin natin. Subukan nyo ituloy yan, hindi ako uuwi ng Pilipinas. Kapag ka natuloy yan, sisihin mo si Kuya Danny, sisihin nyo lahat si Kuya Danny, pati po niya. So, pagka natuloy daw yan, yung demanda na yan, o yung pag-iingay na yan, hindi daw siya uwi ng Pilipinas. Isipin nyo, that's how they try to disrespect our law. Diba? They disrespect our law by saying, pag natuloy yung mga kaso na yan, hindi ako uuwi ng Pilipinas. Wow! Lupit nyo, ha? Malupit kayo? Boss, hindi po ako nagdemanda dito. Kasama po ako.
Kasama Okay. po ako sa nagdemanda. Hindi po ako nagdemanda, kasama po ako. Example lang, Kuya Danny. Yung pinasabi mo pa ako, pero alam ko na pala hindi ka nagdemanda, nakita ko yung letter na yan. Now, ang sabihin mo sa kanila, kung nagtatanong ka kung ano gagawin dito, kung kailan kayo magkakaroon ng meeting ulit, sabihin nyo sa kanila, nakausap mo si boss, kapag tinuloy yung demanda, hindi niya gagawa ng paraan. Pero pag Oh, so sabihan mo daw yung mga tauhan nila, sinasabihan niya yung mga leader, sabihan niyo yung mga tauhan niyo, pag natuloy yung demanda, ha? Asahan ninyo hindi na ako uwi, wala na kayong makukuha. Parang ganun. Ang lupit, ano? Ang lupit, Brad. pag tumulong kayo, magagawa ng paraan yan. Make sense, guys? Yes, yes. Tama? Yes, boss. Ang sinasabi ko kay Ako napaka-logical ko, napaka-pilosopo kong tao. Kilala niyo ako lahat. Sinong tanga na sinimanda at pwede makulong ang magpapakulong? O, logical daw siya. Tama nga naman. Logical siya. Sinong taong pag dinemanda magpapakulong? Tatakbo na lang siya. Parang ganun. Oh. Diba? Grabe. Sino? Diba? Ididemanda niyo ako, nasa labas ako, paano kung hindi na ako bumalik? Oh. So inamin niya na nasa labas na siya. So tama yung all along yung sinasabi natin dito sa channel na to, na hindi lang si Yexel ang umalis ng Pilipinas, pati ito. 'Di ba? At pag tinuloy daw ng mga taong magdedemanda sa kanya, hindi na daw siya babalik. Ang lupit, ano? Ang lupit mo. Isa kang henyo. Isa kang henyong ano. Sino magbabayad? Guys, Ano mo, Senator Rapi Tulfo, ipatawag nyo ito. Ipatawag nyo ito ng talaga magkaalaman. Diba? Ipatawag nyo rin si Yexel na magkaalaman. At lahat ng leaders dyan, ipatawag ninyo. Ha? Sigurado ko, Senator Rapi Tulfo, hahangaan kayo ng taong bayan pag pinatawag nyo to kasi ang daming na-scam dito. Ang daming nawalan ng pera dito. At talaga nga namang, naku, pag ito ay nakampihan ninyo yung mga nawalan ng pera dito at natulungan nyo sa Senado, maniwala ho kayo. Yun, malupit yun, Senator Rapi. isang demanda lang kung bakit sa akin maniwala. Sana hindi kayo maareglo dyan, ha? Kasi kayo, pag naareglo kayo, pag hindi natuloy yung hearing, naku, magdududa taong bayan sa inyo niyan, sir. Pag hindi natuloy yung hearing. Kasi, tingnan nyo dito, ha? Merong sinabi dito si Hector na may pumipigil na mga kaso sa kanya. Tingnan ninyo. Hindi ako babalik ng Pinas. Itolerate nyo, i-push nyo yung mga kapitalis nyo magdemanda, hindi ako babalik sa Pinas. Kaya dapat alam nyo yun. Dapat kung meron kayo dapat protektahan dito, dapat ako yun. Yes. Hindi kayo dapat yung ang gagawin nyo, talagang didikdikin nyo ng didikdik operator to the point na mawalan na ng chance lahat. Naiintindihan nyo? Dapat common sense naman sana. Punta lahat kayo, napakalaki rito. Hindi birong income yung binibigay sa inyo rito. Lalo yung mga head dyan, napunta ka, alam mo talagang katapusan ng nila. Dapat hindi ganun. Guys, utang na pera ito. Nako. Negosyo ito. Nako. Lahat may risk. Nako. Ako dati ang lakas ng loob ko. Iniisip kong kayang-kaya kasi ang daming nagtutulong-tulong. Kaya lang kung ganito ang sitwasyon, nakikita ko eh. Kanya-kanya ang daming pinapatong information sa akin. Buti na lang kahit paano may mga kaibigan tayo na humaharang ng kung ano-anong kaso. Buti na lang may kaibigan tayo humaharang ng kung ano-anong kaso. Senator Rapi, sinabi niya, may mga kaibigan daw humaharang ng kaso. Naku po, Senator, ibig sabihin, pwede niyong tanungin yan sa Senado, sino itong mga humaharang sa kaso? O, di ba? May tagaharang ng kaso? May tagapagtanggol? Ang tanong, eto ang tanong, yung humaharang ba sa kaso yung may Ferrari? Ha? Malakas ba yung may Ferrari at talaga namang nahaharang niya yung kaso? Etong may Ferrari na ito?
O baka naman ito yung ano, JBL. Sino si JBL? Hulaan nyo. Si JBL, di nyo kilala yon? Kung hindi nyo kilala si JBL, yung kapatid niya. Sino? Ha? Si Boss. Nako, grabe. Grabe naman yung mga hula nun. Anong jambalos-los? Pero isang ano lang, isang warrant of Ayan. So, yun ang sinabi niya. Actually, may mga bukas ipagpapatuloy pa natin kasi may mga revelasyon pa. Yung isa sa mga nagbubuking sa kanilang Facebook na personality, talagang binubuking yung mga paghaharang ng ilang mga politiko na kaibigan nito. Naku po, grabe. Ay nako, kaya nga alam nyo, I really hope pagtuunan ng pansin ito kasi alam nyo malaking pera dito eh. Malaking pera ho ito. At naniniwala ako na kung wala naman pong kasangkot ito na mga politiko, mahuhuli to. O kaya masasampahan ng kaso. 'Di ba? At least masampahan ng kaso. Yun lang ang sa akin. Kasi sabi niya nga, pag nasampahan daw siya ng kaso, hindi na daw siya babalik. Iiwan niya na yung mga business partner niya dito, di ba? Sa madaling salita, parang tinakot niya pa yung mga yung mga nagsumbong kay Rapi Tulfo. Tinakot niya pa. Sige, subukan niyo ituloy yung kaso. Lalong hindi ako babalik diyan, lalong hindi kayo mababayaran. So ikaw, 'di ba? Kung ikaw yung nasabihan ng ganun, malamang sa malamang mas gusto mong hindi na makasuhan para makabalik at mabayaran ka na, 'di ba? Sabi ni Gigi Milton, diyan masusubukan si Rapi Tulfo. Correct.